Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. I believe, no? God is really good. E minsan, tayo mismo, gusto natin mabitaw na. Eh gusto natin lumayo na. Pero still, the love of God keep chasing after us. Amen. Amen. Thank you, sis, for your sharing. Indeed, a great testimony talaga. So, church, good morning once again. And today, I want to share with you a sermon for today. So, before we start, let us together read this passage. In the book of 2 Kings, chapter 4, verse 1 to 7. Sabay tayo mababasa. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na iyong lingkod. At alam niyo kung ganon niya ginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Sinabi niya, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin. Ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, mo ang mga kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya. At isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na lang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan. At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ng langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise your name, O Father, for this great morning. We thank you so much, O Father, for your grace and mercy sa buhay namin, Panginoon. And God, indeed, Lord Jesus, you alone are good in our life, Jesus. And God, today, O Father, Lord God, as we learn from your word, Lord Jesus, Lord God, we're asking you, Father, to give us the clean hand and pure heart before you, Jesus. Give us, O Father, Lord God, the mind that is full of you, Jesus. And God, I pray, O Father, Lord God, give us the wisdom to understand every word that's coming out from you, Jesus. And God, I pray, O Father, may you take your throne, take charge over this sermon, Lord Jesus. We thank you so much, O Father. We commit our sermon to your hand. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So today, I want to introduce you, yung topic natin for today is more than enough. More than enough. More than enough. You're more than enough. So ngayon, sabi nyo sa katabi nyo, ikaw ay pinapala. Dahil ako ay nasa tabi mo. Amen. Amen. Pinataba ka na. Amen. Pinatala ka na. So, for the past few weeks, si pastor lang talaga matuturo, no? Siguro na-enjoy talaga siya sa mga sermon niya. May part 1, may part 2, tapos another sermon, may part 1, gusto niya may part 2 ulit. So sabi niya sa akin, actually noon pa, ako din matuturo sa one of the Sunday.
Pero I keep praying talaga for God, show me a revelation. Anong kaya yung kailangan sa mga tao ngayon? And then I keep praying and keep praying. Actually, God give me a topic. Pero paulit-ulit ako. Actually, 2 weeks ko nagawa yung teaching yon. Pero paulit-ulit. Sabi ko, Lord, parang meron ako topic, meron akong verse. Pero parang walang akong nang ginagawa. Then hanggang actually, yung last Thursday, meron kaming kaibigan. Sila ang pastor from Olongapo, which is from other church. Galing sila sa Singapore din, katulad namin. And then na-visit sila sa amin sa bahay. And then suddenly, we have a night of worship. Siya, tsaka asawa niya, yung anak niya, and then kami yung dalawa na asawa. And then after that, when we worship, grabe yung powerful ng move ng Panginoon. And then umiiyak kami, and then we see vision. And then God showed me a vision of this chapter as well. And then I say, Lord, kung talaga galing sa'yo yun, I will preach this to your people. And then God showed me this picture talaga, a woman, which is, siya ay widow. Widow siya, namatay na asawa niya, natira lang siya yung 2 anak. Ang 2 anak niya, hanggang, ang dami silang utang. Kapag nababasa yung kanina, di ba? Ang dami silang utang. Hanggang wala siya magawa, he have to give it away yung anak niya para maging slave. Slave sa ibang tao. So, ngayon, I want to bring you back, si Eliseo, which is in English, sabi niya, Elisha, siya ay yung propeta. Siya ang propeta, yung mentor niya, si Elijah. So kung alam niyo yung story, kung only yung alam yung story, you can read it in the Bible sa First King and Second King. So si Elisha, one time, andun lang siya. Sabi niya sa verse 1, sabay tayo mabasa ulit para I'll bring you verse by verse. May isang byuda na ang asawa niya ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang 2 naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Amen. So sa verse natin nakita natin, no, yung byuda na to, walang-wala na siya. So since madami siyang utang, he have to give it away yung anak lalaki. Bata pa sila, to be a slave sa ibang tao. And then in the same way din, kapag nakita natin yung itong kakasimula lang, parang may pasubok na siya sa buhay. Diba sabi ni Pastor, last 2 weeks, yung teaching niya about how to suffer well. So in the same way din, kahit tayo anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, in the somehow, meron talaga ng pasubok. Talaga. Na even though ito byuda, yung asawa niya, isang propeta din. Pero, malingkod siya sa Panginoon, in the end, ganito din pa din yung buhay niya. So kapag nakita natin dito, anong ginawa itong byuda? Lumapit siya kay Eliseo. Si Eliseo, siya ang propeta din. And then lumapit sa kanya is mean that she choose to draw closer to God instead of other people. Humihingi siya tulong kay Panginoon, pero hindi sa ibang tao. Kasi alam natin, yung propeta sa panahon noon, walang silang pera din yun. Yung mga preacher, the preacher of the Word of God, usually, hindi kami manyaman sa material. Pero itong byuda na to, alam niya sino dapat lalapitan niya. And then sabi niya sa verse 2, sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? So ito yung unang question na ibibigay si Eliseo kay itong byuda. Sabi niya, ano ang meron sa buhay mo? Anong ang meron sa bahay niyo? Sa bahay niyo?
So, usually, no, kapag may tao lumapit sa atin, yung tanong natin ay, anong kailangan mo? Di ba? Usually, ano walang ka ngayon? Anong kailangan mo? Pero, si Eliseo, he give another question. Anong meron ka sa bahay mo? Kakaiba. Kasi usually, kapag tanong si Eliseo, sa isang biyuda na yon, ano wala ka sa buhay mo? Siyempre, ang dami siya wala eh. Wala na siya asawa, wala na siyang pera, wala na siyang ref, wala na siyang kurente. There is a long lista. Pero, Eliseo didn't ask this question. Kasi madalas sa mundo tayo, a lot of people will keep asking you, ano kailangan mo? O anong wala ka? So people will see yung anong wala ka sa buhay. Ano yung lacking mo sa buhay. They will not see you what you have, pero they will see you what you don't have. What I mean is that, madalas, dati, kapag Chinese New Year, meron kami reunion. Uwi kami sa bahay, reunion kasama mga tita, titos, alam nyo na yon. And then usually, mga titas, yung first question nakita nyo sa inyo, uy, mataba ka na. Hindi naman. Usually they will say, uy, bakit wala ka pa boyfriend na? Ilang taon ka na, bakit wala ka pa boyfriend? Kapag may boyfriend ka na, dala ka ng boyfriend mo sa Chinese New Year o New Year, uy, bakit hindi ka pa kasal? Ano pa kulang? Katagan nyo na nga. Kapag kasal na, uy, bakit wala pa kayo bahay? Ilang taon na kayo kasal? Kapag may bahay na, may asawa na, uy, bakit wala pa kayo anak? Problema mo pa. People will always seeing what you don't have. And they will always remind you, ano wala kang sa buhay. In the same way, kahit student, iba, kahit aaral kayo. Bakit laging kayo basag sa ano nyo, sa study nyo? O bakit laging kayo na hindi napasa sa mga school? They were always asking you, bakit wala ka? Wala ka. Ay minsan, pwede din tao na may tanong sa inyo na sometimes people will just say, or even sometimes, tayo natin, sa atin mismo, we will have doubt sa sarili natin. Bakit hindi ako maganda? Bakit may kulang ako? Bakit hindi ako lovable? Bakit wala akong ilong? Bakit maliin yung mata ko? We have so much question. Kasi kahit sa atin, sarili natin, we keep seeing the thing that, bakit wala ako? Bakit siya, ang dami siya? Pero ako, bakit wala ako? Di ba ako lingkod ng Diyos? Pero bakit wala ako? So, in the same way, the word keep reminding us, ano wala ka? Ano wala ka? Pero remember, in the book of Samuel chapter 23, ano sabi? The Lord is my shepherd. I lack nothing. Hindi ako nakukulang anuman. Kasi alam natin, the Lord is my shepherd and I have more than enough. And even though in the book of John chapter 10 verse 10 sinabi niya, sabay tayong babasa, pumatay at mawasak, ngunit dumating ako upang makaroon ng mga tao. Amen. Amen. The thief come only to steal and to kill and to destroy. But Jesus say, I have come so you may have life and have it to the full. To the full is mean hindi tayo makukulang. Siksik, lilik, umaapaw. Amen. Amen. So, as we know that the first thing, anong ginawa si Elisha sa kanya, she point at the woman to look at anong meron siya. Hindi siya sinabi na, oh, wala kang pera pala, may utang ka pala, tara mahiram tayo. Tara check ko yung account number ko kung meron pa makano sa bank account ko. O tara mahiram tayo sa mga kapwa natin.
para fundraising matulong sa'yo. Pero Elisha never do that. Anong gawa niya? He point the Buddha to see ano meron siya. Anong ang meron siya. And then, in the same way din, Elisha want to teach this Buddha to how to fish. Which mean, kapag tayo who know how to do fishing. Fishing. Fishing, di ba? Usually, ano ginagawa? Iwan ko kasi yung dito, di ba, they will use the net. Isa lang, madami na yung isda. Pero ano ginagawa yung mga tao na mahilig sila ma-fishing, usually, as a hobby, they use the... Yes. Yeah, pamingbin. Yeah. So, when you do fishing, you use the thing to fish. Pero, when you do fishing, you need to provide the bait for the fish. Tama? So, in the same way din, when we do fishing, we need to have something before we get something big. Tama? So, in the same way din, ano nakita natin? God is teaching this Buddha how to fish. Ano yung meron siya? Dapat mambigay muna siya bago God able to give her something greater. Amen? In the same way din, sa atin lahat, no? God always teach us how to fish. Hindi siya magician. Hindi siya Aladdin. Mama-pray tayo, ibigay niya agad. Hindi yun. God always want us to offer something before He give us the blessing. Naala ko kasi is saying of teaching them how to fish. Naala ko yung asawa ko. Siyempre, dati natabaho kami sa Singapore pa, he keeps sending the money back to Philippines. Siyempre, meron siya magulang, meron siya kapatid na ara pa siya noon, and then he need to provide for the family. And then every month, ito lang yung sahod niya, pero every month, he send back the money, itong ganyang kalaki. Ganyang kalaki yung wala. So natitira yung sa kanya, ganito. So yung ganito lang, he need to pay the rental, he need to buy the food, and then he need to pay for the MRT, the EasyLink card, all the payment and allowance, everything so on and so on. And then in the end, kung OFW kayo, you know that in the end of the month, magkano lang natitira para sa iyo. Sometimes, ang dami-dami ka pa yung plano sa utak mo, o in the end of this month, dapat may tira ako ito. Bibili akong isang damit. Pero believe it or not, in the end of the month, hindi mo kaya din mibili isang damit. Mauubos yon. Pero ano ginagawa ng asawa ko noon? Sabi yung isang mentor niya sa kanya, instead of keep feeding your family, every month, why don't teach them how to fish? So ano ginagawa niya? Sabi ng shepherd niya, which is the mentor niya, why don't you send them one time, big amount, and then they will start their own business. And then for the rest of the month, hindi ka na padala yung pera. Para sila na yung paikot yung mga pera na yon for their business. So in the end of the day, praise the Lord, buhay pa yung sari-sari store ni nanay. Kahit maging joke store siya, close open, pero buhay pa din hanggang ngayon. Lipat dito, lipat doon, and lipat dito ulit. Praise the Lord, hanggang ngayon buhay pa din. So in the same way din, nakita natin, kapag ibigay natin kay Panginoon, small thing, God will always multiply. God will always multiply. And then, in the verse 2, diba, sabi ni Elisha, what do you have? What do you have? Tuloy-tuloy tayo mababasa. Sound good.
Sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Amen. Amen. So, meron na instruction galing kay Elisha. So, ito yung instruction niya. Sabi niya, ngayon, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo. Lahat ng kapitbahay mo. And mahiram ka ng maraming sisidlan. Madami sisidlan. Elijah never say, punta ka sa kapitbahay, hiram nyo, mga kailangan nyo. Hindi sinabi niya, punta ka sa kapitbahay, hiram nyo yung pera. Pero sabi ni Elisha, puntahan mo sa lahat ng kapitbahay mo at mahiram ka ng maraming sisilan. Kasi Elisha know that God have a plan sa buhay ni Bilda. And then, for us to partnering with God, we have to offer something first. Small thing, big thing, we have to offer. Kasi alam natin our God is good. Bakit hindi bibigay na lang Panginoon sa Kanya? Magic na lang. Bakit kailangan may tira-tira pa siya yung langis? Hindi pwede ba, diretso na lang ibigay sa Kanya? Siyempre, God know the best. Kasi alam natin, God can do nothing out of something. Remember that when the first time when He created heaven and earth. When the heaven and earth wala pa, is nothing. But He created heaven and earth from nothing into something great. In the same way din, but God used this Bilda, sabi niya, through Elisha, ano meron ka? Sabi niya, meron ako ng konting langis. Konting langis lang sa bahay ko. And then, God, ito yung instruction si Elisha kay Bilda. Sabi niya, pumasok sa kwarto mo, after nang ipon mo ng mga sisidlan, and then, pasok mo sa bahay mo, isara mo yung pinto, is miracle start. Which mean, bakit kailangan isara yung pinto? This is the revelation that God had given to me. If we want to see the miracle of God, we have to go into our room, close the door, and pray. Remember, pray in secret. Matthew chapter 6, when we need to pray, we need to close the door. And when God see that we sincerely pray, and He will provide everything that we need. Amen? Amen. So remember that God wants us to partnering with Him by offering something to Him. Pero I want to show you the picture. Remember, Jesus changed the water into wine. That Jesus in the wedding feast. Sa isang wedding feast, ang dami tao, pero yung time na yon, the groom, they are out of the wine. Ubus na yung mga wine. So, syempre, kapag as a groom and the bride, kapag walang kayo ma-provide ng wine, parang kakahiya. Mahanda ka pa, pero walang kang baboy. Nahanda ka, pero wala kang lechon. Pero ito, they need to give the food para sa mga visitor nila. To provide the wine sa mga tao. Pero yung time na yon, wala na yung, ubos na yung mga wine. So ano ginawa ni Jesus? Sabi niya sa mga disciple niya, sa mga tao, fill the jar with water. Basta punuhin yung mga jar water. So I will change, then in the end of the day, He changed the water into wine. And then lahat na tao iinom, hindi sila alam, actually tubig yon. Pero they taste is like wine. So God is doing something great out of nothing. Parang sometime, no, tayo mismo, matanong din sa sarili natin, how can
the water become a wine. Parang ang weird, parang it's only the miracle of God. It's impossible for men to do that as well. And then the second picture, in the second picture, is the book of Mark chapter 6. This is when Jesus feed the 5,000. Remember, yung batang lalaki, there is 5,000 of people. They come to Jesus kasi they are so hungry to hear the word of God. They come to Jesus to hear what Jesus say. Pero naisip ko din, paano sila makikinig si Jesus? Kasi syempre wala pa microphone doon. Pero 5,000 people, they keep following Jesus. And then, sa time na yon, sa medyo gabi na, lahat na tao nagugutom. Pero no one bring baon. Walang adobo ng baon. Walang munggo. Wala. And then ano meron? Sakto, may isang batang lalaki, sabi niya, Sir, meron ako ng 2 isda, tsaka 5 tinapay. Pero parang sakto lang sa akin to. Pero hayaan mo na, bibigay ko na sa'yo. So what Jesus did, Jesus bring the 2 fish and 5 loaves, and he pray. He offered to God, sabi niya, Lord, multiply it. Multiply it. In the end of the day, the 5,000 eat the whole thing. And then, in the end of the day, may natitira pa ng 12 basket ng leftover. For us, as a human, anong logic yun? Bakit 2 fish and 5 loaves divided by 5,000 people, may natitira pa ng 12 basket? Sino marunong sa math? Ako di ko marunong yan. So, tayo mismo, hindi tayo nakikita talaga ng anong logic yung meron dito. In the same way din sa kwento ito. The next picture, please. Yung byuda, yung bahay niya, meron lang siya ng konting langis. Konti-konti lang yung langis na titira sa kanya. Pero ano sabi ng Elisha sa kanya? Lahat na sisilan, maipon mo lahat. Iipon niya ang lahat ng sisilan. And then in the end of the day, sabi ni Elisha, pour out your oil to the jar. Pero kapag ako mismo, buti na lang hindi ako nasa dito. I will question Elisha. Paano yun? Kakunti lang, paano pupuno yan? Hello? Maisip ka nga. Nasaan yung logic mo? Pero itong byuda, walang siyang question. Walang siyang complain. She just obey. She just obey. Kuha niya yung isang sisidan. Uy, puno ah! Ang weird, magic. Second. Uy, puno ulit ah! Magic. Hanggang lahat na sisilan na puno. Puno. So, it is not the magic. We know that, as a Christian, we know that there is no magic, but it's only the miracle of God. Amen. Amen. I remember as well, to believe is to see. As Christian, alam natin, to believe is to see. But sometimes, when we speak life up of something, tayo mismo, sometimes, we will have doubt. We love to speak life, pero minsan na-speak life tayo, pero in the behind of our mind, really God will really do that I remember, yung asawa ko kasi baliw Mahilig siya sa swimming. Kapag napunta siya sa likod namin noon, kasi lupa lang doon. And then he always do that. Kung leader kayo, alam niyo yon. He always go to yung lupa na yon. Uy, swimming ako. Uy, ang lamig ng tubig.
Kahit lupa lang siya noon. Lupa lang noon talaga. And in the back of my mind, sabi ko, gusto mo lang yun eh. Pero for me, parang hindi ako type talaga eh. Sakto lang ako sa swimming, hindi ko naman ako masyado mahilig. Gusto mo lang eh, sabi ko. Back of my mind, parang, wala man tayo. Mayaman tayo eh. Mayaman tayo. Pero, how? How to do that? Parang, ubus-ubus na. And then in the end of the day, praise the Lord. Kasi may darating talaga yung provision ni Lord. And then in the end of the day, I was surprised na swimming na kami dyan lagi. And then, actually, no, this is really the miracle of God. Every time, me and my asawa, actually, we love to bring people out. Kain kami dito, kain kami dyan. And then minsan may libre kami yung ibang tao. And then sometimes we go out, we love to treat other people. Lalo mga leader, we thank them for their serving, and then we treat them. After we treat them, o minsan sa family natin din, na-treat kami yung family natin. Pero, surprise us or not, in the end of the day, God will always send people to give us double for what we pay for. This is the miracle of God. Kasi sometimes, no, most of the time, hindi ako sabi ng lagi-lagi, sabi nyo, libre ate. Most of the time, kapag generous tayo sa ibang tao. And then God is knowing na, wala ka na eh. Pero libre ka pa sa ibang tao. Di ba nawala ka na? Pero out of your heart to bless other people, God see your heart. And in the end of the day, He give back all the blessing para sa'yo din yun. Amen. Amen. So, tuloy tayo sa verse 5 hanggang verse 7. Kaya, ginawang babae, inuutos ni Eliseo, pagkatapos, nilala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisiran. Nilagyan niya itong nagis. Bigyan mo para ko sisidan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidan. At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos. Sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Amen. Amen. This is the mathematics of God. Hindi tayo intindihan, but in the end of the day, anong ginagawa natin, ano o-offer natin para kay Panginoon, kahit konti lang, we know in the end of the day, God will multiply it. God will multiply it. Kasi I remember that, yes, when we come back to Philippines 7 years ago, that we spend all the money. Sabi ko din ka asawa ko, yung tanong niya sa akin noon, hindi ako sabi sa kanya. Tanong niya sa akin, gusto mo ba sariling bahay? Pero for me noon, sabi ko, okay lang din naman. Pero kung wala, okay din ako sa bahay ng magulang niya. So which mean, okay naman ako sa kila nanay, kila tatay, wala akong problema kasi mabait talaga sila. And then, pero sabi ni Lucky, pero I want to provide you a house. And then praise the Lord, na ginawa ng kami ng bahay. And then after ginagawa kami ng bahay, praise the Lord din kasi ubos na din yung pera. Ubos na din yung pera. And then, may time, syempre, financial actually is one of the big issue when it comes to the marriage. When the both of you walang pera, doon nasisimulan ng away din. The war of the enemy. And then, what happened is, wala kami pera, medyo away-away din kami, medyo away-away, kasi umiiyak ko sa kanya, laging siya nag-complain sa akin, sabi niya, paano tayo mababayad yung kurente?
Paano babayaran yun? Kasi walang tayong income. Laging paubos na yung pera natin. Hanggang kailan lang yung pera natin? 1 month, 2 month. Then the next month, anong kakain natin? Paano yung magulang ko? And then simula na yung away. And then sabi ko, ako, babae, self-pity. Sabi ko, sige, babalik ko na lang sa mama ko. Ang dami food dyan. O babalik ko na lang sa Singapore, may kamay naman ako, may paa naman ako, kaya ko naman matabaho. Pride. I was so prideful, naaway ko siya. And then siya mismo, siguro na guilty din siya kasi alam niya, he cannot give me what I want. And then I was craving for McDonald's, he cannot buy me a burger. Isang burger magkano? Isang meal, 200 plus. Maximum 200 plus, 1 meal. But he cannot even buy me a McDonald's. I was crying at night. Tulog niya sa isang kwarto. Ako tulog ako sa isang kwarto. Nahiwalay kami sa kwarto. Sabi ko, Lord, asawa ko, di ba lalaki siya? Dapat siya yung provide sa akin. Pero wala. Wala. Umiyak kami. Because I know. He have the moment with God. And me as well, I have the moment with God. At that night, I pray to God. Sabi ko, Lord, thank you sa itong bahay na maganda. Pero kawawa naman kung anak mo, natitira sa magandang bahay, pero walang kurente. O walang ulam. Please, sabi ko, Lord, anak mo, princess mo, I'm craving for McDonald's. I cannot buy myself a meal. Kawawa, kayo nga ang laki-laki yung allowance nyo. Ako nga, sabi ko, Lord, bakit ganyan? Parang kakahiya. 30 plus years old, walang pera, walang anak. And then I was crying. And then God is so good. God is so good. Kasi I remember the next day, meron kami activity ng youth outing sa Bamboo Park. Pero before yung Bamboo Park, kailangan kami ng check yung venue. And then kami ang asawa, punta kami sa Bamboo Park. Pero on the way papunta sa Bamboo Park, may na-receive akong isang message. Galing sa Singapore, sabi niya, Hi, Chow Yen and Lucky. Kumusta po kayo? I send you this amount to bless you both. So I was so surprised. Wow! I always remember 6,000 or 8,000. Yung time na yun, yung first time nasa send sa amin. I go, Lord, grabe ka. Yung hingi ko, 200 plus lang. Pero sagot mo ng lahat. Yung kurente namin, yung ulam namin buong buwan, yung ulam na magulang namin. Nasagot na niya lahat. God is indeed good. God is indeed good. Kasi alam natin in the book of Philippians chapter 4 verse 19, itong favorite verse ko. Dahil kayo'y kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kanyaman niya. Amen. Amen. God multiply and double for what you have as long as, sabi niya, as long as we partnering in His kingdom work. And this same God, sabi niya, and this same God who take care of me will supply all your need from His gracious riches, which have been given to us in Christ Jesus. As long as we are partnering with God, as long as we are continue walking with God, God will never change you. Amen. Amen. And God will always supply all our need. Our need. Our need, not our want. Our want take time. But our need, God always on time. Amen. Amen. So, as a Christian, how can we partnering with God
more than enough. I know that even though I have a bit, but when I offer it to God, I know that God will give me more than enough. So in what way that dapat tayo i-partnering kay Panginoon? First, wow! First is time. Yung time natin. How are we spending our time? Madalas tayo, we say that, ay, kulang ko sa oras eh. Ay, busy ako. Wala akong oras. When we invite someone to the light group, tara na, ma-light group na tayo. Ay, busy ako eh. Uy, may gagawin ako eh. Uy, may nalalaba ako eh. We have so much complain about yung time natin. Pero madalas, nasa kwarto lang, mana-Netflix lang. O minsan, na ma-browse lang yung Facebook. Pero madalas tayo sinabi, wala kong time. Pero God want us to give Him kahit konti lang yung time para sa Kanya. In the early morning, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes to begin our day, to build a stronger relationship kay Panginoon. When we offer this a bit of time sa Kanya, we are assured that the rest of our day will be productive. And we have more than enough time para sa sarili natin yon. May time ka pa ma-Netflix sa gabi na yon. Amen. Basta mauna-una tayo, ibibigay natin yung time natin para kay Panginoon. Pangdalawa, pressure. Pressure speak of tithes and offering as well. Tithes and offering. Yung church natin, I believe, we don't like to preach about giving tithes and offering. We don't preach about giving tithes, pero kapag nasa life group kayo, alam nyo yung meaning na why we need to have to give the tithes to the church. And then, tithes and offering, kasi alam natin, we don't preach about that, kasi I believe that as a Christian, dapat alam natin itong ang responsibility natin kapag tayo anak ng Diyos. Ibibigay niya niyang lahat-lahat sa atin. Pero, what if it's just 10% ibabalik sa Kanya? Is not God good enough? Madalas, yung tao, hindi sila mabibigay yung tithes dahil may utang. Kapag may utang na, paano kong ibibigay? Di ba mahirap na tayo? Paano tayo mabibigay? Pero, ano ginagawa? Actually, yung time na yon, for me and Lucky as well, when we are in Singapore, that the first time when I attend the church, then after a few months, they challenged me to give a tithe. Sabi ko, narinig ko na yan na. Yun yung kakatakot eh. That's why ayaw ko pumapasok ng Christian church eh. Kasi before when I become Christian, meron mga chismis. Yung mga chismis na sabi nila, kung kapag Kristiyano ka, dapat ibibigay yung 10% sa church nyo, mga ganyan-ganyan. Pero noon pa, hindi ako Kristiyano, I'm one of the persecutor. Sabi ko, ay, baliw talaga yun. Kapag ang laki-laki yung income mo, kapag ibigay mo yung 10%, grabe. Mga ano na yun maging bubong na bahay mo na yan Pero, in the end, that is the challenge. That is the challenge. God able to see our heart through yung tithing ibibigay natin. I remember yung one time Kuya Elmer, sila visit our house when we keep saying about the generosity. Kasi they are one of the generosity couple that we have in our church. And then, he keep sharing din, sabi niya, paano ibibigay ng Panginoon sa atin kapag tayo mismo hindi tayo mumitaw muna. Kapag tayo mumitaw muna, yung blessing ni Lord ay tuloy para sa atin yon. Papasok dito, ibibitaw natin sa ibang tao. Papasok dito, ibibitaw natin sa mga kapwa natin, yung mga kailangan. Amen. So, in the same way din, pressure. Mahirap yun. If you're a first-timer, second-timer, or sometimes you're a long-time Christian, but you heard about this, pero mahirap para sa atin yun. Pero I want to challenge you. This is the only thing that God say in the Bible. Test me
in this. Test me in this if I will not open the gate of heaven to pour out the blessing para sa inyo. I remember that also that when aside from the tithing, we also give offering to our church. And then nasa Singapore ka kami. And then, if you know the story, nasa isang lugar kami, Nessus, nasa church namin. And then, lumipat kami sa sariling church, nasa Assis. So, before nalipat kami sa isang malaking church, sariling church, kailangan madami ng preparation. Renovation, preparation, bilim, ang dami-dami ng kailangan. Construction need ng mga bagay. So, alam natin, hindi mura yun. And then, there's a time that church also challenged us to buy a chair for soul. So, sa bawat isa, sabi nila, if you can, buy a chair. Kasi yung chair nila, hindi nga nito yung chair. Itong chair, magkano lang? 350 peso. Dati, 350 peso. Pero yung chair sa Singapore, kung nakita nyo na minsan sa screen, yung purple chair, the Barney chair, is cost $300. Isang upuan. So, it cost 12,000 peso isang upuan. Grabe naman, pakikalangang upuan, ganyan kaganda ng upuan. Pwede naman ganyan lang eh. Pero syempre, they want to give the best for God, to serve the people of God. And then, the pastor on stage, sabi niya, try God in this. If you buy a chair for soul, pwede kayo isusulat sa isang paper, kung itong upuan, you pray for someone or for your family to sit on those chairs one day. Which means one day, they will come to the church to know Jesus as well. And then one time, wow! Praise the Lord! And then namin, yung desire namin is to really buy a chair. Kasi we love our church. We really, really love our church and we love our people. We want to sponsor, we want to help our church. And then, yung unang sahod namin, sabi ko kay Lucky, siya din, mayroon din siyang desire. Sabi niya, tara, bili tayo upuan para sa church natin. Sa isang upuan, ako isang upuan for the first month. Pero full of joy kasi we are so excited to see our new church, our new home. And then we are so excited, ibibigyan namin isang upuan, 12,000. Dalawang upuan, another 12,000. And then the next month come, kulang pa. They still continue challenge yung mga tao to buy the chair. And then we say that, Lord, ang saya pala talaga mabigay. Kasi first month, we experience that we give it to Him. And then second month come, Lord, may tira pa sa account ko. Gusto ko pa ibibili isa pa to help your people. To give the best sa mga tao mo. Second month kan, siya isang upuan, ako another upuan. Two chair. Okay. Then what happened next? On the third month, bilaan, God, miracle happens sa buhay natin. God give us more than enough. Which means, God give him the first time sa buhay niya na receive ng 5-digit SGD sa Singapore. First time. May bonus pa, may iPad, may Boss speaker, lahat-lahat ibibigay sa amin. This is God miracle. So, why give treasure? Kasi God know that treasure is important to us. Important yun eh. Mahirap mabigay. Mahirap ibitaw yun. Pero when God see your heart, that's the time that He multiply it and give it back to each and every one of us. Amen? And then lastly, time, treasure, and lastly is the talent. The talent. Most of us, sometimes I always hear the people say, kapag na-enjoy na sila yung church service, na-enjoy na sila sa church natin, I want to serve as well in the church.
Pero wala akong talent eh. Anong dapat gagawin ko? Siyempre, same way din sa amin. Lahat kami simula sa walang-wala. Walang kami knowledge, walang kami talent, lahat wala. So, ano ginagawa yung church namin? The challenge are, the first thing, di ba? May paa ka, may kamay ka, may bibig ka. Smile ka lang. Hello, welcome! So, yung first ministry ko, ushering. So, ushering, enjoy ko pa kasi ang laki yung church namin doon. Akyat, baba. And then we give the tithes and offering. I so enjoy. And then hanggang the time come, and then I found my second ministry, which is the image team. So, image team, ano ginagawa namin doon? Makeup, and then kami sinabi na, yung praise and worship team, yung damit mo, ang pangit, change mo yan. Hindi pa. So kami yung bibigay yung instruction sa mga tao sa stage din. So I enjoy that ministry. So lahat tayo, I believe that meron talaga tayo ng talent. Kahit konti naman, pero in the same way, kahit konti lang ibibigay natin kay Panginoon, God will supply more than you need. Kahit simula lang ka lang sa usher, pero in the end of the day, God give you a skill. Uy, maturo ka na din sa Kid Church. Marunong pala ako. May patient pala ako. Oo, meron ka. Di mo lang alam. So in the end of the day, alam natin, lahat tayo meron talent. So I want to praise God din kay Fed. Anito ba siya? Wala si Fed. Kasi kahapon, he spent 2 days, yung 2 araw niya, iayos niya yung electric natin sa church. So praise the Lord, meron na tayo pwede gamitin ng 4 aircon, full horse. So dahil ibibigay niya ang oras, yung talent niya para kay Panginoon. It's not about the money. It's not about he work for the church. Pero sabi niya, it is my offer to help the church. He used the talent. Anong meron siya, kahit nasa trabaho siya, he used yung talent niya to help to expand the church. And then si Tatay din, na building na yung fence natin. And then sila Nainay din, sila Nanggay din, na help na luluto sa kitchen ministry. Even though, sa lahat-lahat ng ministry, head and ministry natin, meron tayo ngayon, we just want to thank you kasi alam natin, we don't have income. We are all volunteer. But praise God sa buhay nyo kasi ginamit kayo yung talent nyo para kay Panginoon. And I praise God kasi I know that God will pay you back for what you have given to Him. Amen.